Mipagawa sa Konseho sa Dakbayan sa Ozamis sa Resolution number 148-2025 nga nagkumpirma ug nagratipika sa deklarasyon sa dengue outbreak sa Dakbayan isip suporta sa deklarasyon ni Ozamis City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog. Kini atol sa special session nga gipahigayon sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan adlong Biyernes, Abril 4, 2025. So there's a motion from Honorable Lim, a resolution confirming, ratifying, and hereby declaring a dengue outbreak in support of the outbreak declaration by the City Health Office of Osama City. For first reading and observation, motion approved. Pahayag ni Konsehal Kat Katlim, gikan sa bulan sa Enero hangtod sa Marso 2025, mitala ang City Health Office sa 302 ka mga kaso sa dengue nga nagpakita sa delikadong pagsaka niini sulod sa nakalabay nga 3 ka bulan. Dugang pa niini ang pagdeklarar ni City Health Officer Dr. Irog-Irog sa dengue outbreak. Kini tungod kay ang mortality rate sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan misaka na sa 2% or 2 out of 100 na ang nagka-dengue ug namatay. Busa tungod sa panginahanglan sa dinaliang aksyon ang maong resolusyon giduso ngadto sa ikaduha ug pinal nga pagbasa. For the period of January to March 2025, a total of 302 dengue-related cases have been reported to the City Health Office, a sharp of 137.5%. The number of dengue cases in Osama City has taken dangerous upward trend over the past 3 months. Moreover, the City Health Officer, Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, has declared the existence of a dengue outbreak in Osama City. By reason that the case mortality rate in Osama City has reached 2% or 2 out of 100 infected with dengue died, and our total cases have doubled since this time last year. Thus, it is vital and urgent to pass this resolution for second and final reading. Waiving the internal rules. So it has been moved by Honorable Lim, this resolution confirming, ratifying, and hereby declaring a dengue outbreak in support of the outbreak declaration by the City Health Officer of Osama City. Motion approved for second and final reading, waiving the internal rules. Bisan pa man sa panikamot sa mga opisyal ug mga lumilihok sa barangay sa pagpatuman sa adlaw-adlaw nga clean-up drive ug search and destroy sa mga dengue breeding sites, apan nagpabilin gihapon ang hulga sa dengue tungod sa kakulang sa kooperasyon sa pipila ka mga residente sa Dakbayan nga wa mibuhat sa ilang parte sa pagpanghinlo sa ilang mismong mga palibot. Considering that though all our barangay workers and our barangay officials are 100% doing their job, but these things are beyond our control. Maybe we could minimize the growth of our these species, including of those Aegyptus itis of the mosquitoes. But since there are constant raining and the cycle again repeated, so the weather is not our control, this is beyond control. So with that, I would like to appreciate and recognize the efforts of all our barangay officials who every day regularly maintaining cleanliness, but it's never enough. Apan taliwala pa man sa kusog nga paningkamot sa matag opisyal sa barangay aron mapamenos ang mga kaso sa dengue sa Dakbayan, si Konsehal Attorney Marcelian Mars Tapayan mipasidaan sa katawhan ilabi na sa mga homeowners nga padayon gihapon nga wa mo kooperar ug wala mo buhat sa ilang parte sa pagpanghinlo. Adunay multa o penalty nga ipatuman alang ni adtong mga residente nga dili magpakabana sa ilang responsibilidad. I would like to cite that there might be an offense committed because an offense in law could be committed by an act directing against the law, and also an offense can be committed by omission, meaning you are negligent to do certain act
that should have been done to help the people or the community. If our state transit failed to comply with our passionate request to help us, NGO, officers, to eradicate dengue, but still, the like idol, complacent with any effort on their part to help the barangay, the officials, then it could be an offense on themselves. Kini aron awhago ng katawhan nga mulihok ilabi na sa pagpaghinlo ug sa pag-search and destroy sa mga posibleng itloganan sa mga lamok aron mapaubos ug mapugngan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue ug wala nay kinabuhing o sa misnon pa nga makalas. Gipahimangnuan usab ni Konsehal Atapayan ang mga sakop sa media lakip na ang mga social media personnel nga ipakaylap kini nga balita ug impormasyon ngadto sa tanang katawhan o sa misnon ug awhagon sila nga mohimo og aksyon ug mokooperar sa pagsugpo sa dengue sa dakbayan. Which urge our media, social media, to spread the news to submissions nga ang atong mga papilar kaya mo tabang sa mga pisas ni kamot silang tax ako na masumpo kita ng linggi na as malipis ka rin mo sir itong matubig na stagnant ating walaon. Ang maong resolusyon giduso sa konseho aron mahatagan og hustong aksyon kini nga issue nga giatubang sa katawhan ug aron mahatagan usab sa tukmang silot ang si bisan kinsa nga magpabaya ug dili magpakabana sa ilang responsibilidad batok sa dengue. Mission to enact ordinance to penalize residents of San City who are negligent, who are committing omission to perform their necessary act to protect our city, especially our vulnerable sector, the young children who are vulnerable to this dengue pandemic. Alang sa Asenso Uzames News Channel Update, Dazil Humuatikson.